Hey yo, what's up guys? Video the Minds of GY6PH here, and today may dinala sa akin TMX Alpha. So ang trouble nito is hard starting siya sa push start, pero kapag kinik naman ay okay. Kung nakita nyo na sa mga shorts ko sa reels, ito yung unit na nilagyan ko ng ilaw sa loob. Lagyan natin ng MDL. Kasabay nun ay nagpalit ako ng battery kasi sabi sira na yung battery, so binila ng may-ari, yung kaibigan ko. Tapos ako yung nagkabit kasabay ng ilaw. Mga almost a month na rin siguro yun. So, yung trouble niya dati is yung battery, laging nalolobat. Then, kickstart siya, gagana. Tapos sa push start, ayaw nga. After niya magpalit ng battery, magkabit ng accessories ako, yun, okay na. Napapush start niya na, then okay naman yung ilaw. Tapos ngayon, bumalik yung sakit niya na kapag push start, ayaw gumana. Tapos sa kickstart, aandar naman. So, testing natin. So, random yung occurrence na yun. Kaso nito daw huli, medyo napapadalas na. Yan. Mapapansin nyo, medyo nalobat na kaka-testing, kaka-troubleshoot. So, i-kickstart ko. Yan. Kita nyo, isang kickstart lang, gumana naman siya. So, ibig sabihin may trouble to. So, sisimulan natin i-check is yung madalas na issue ng TMX Alpha, which is yung stator, yung primary coil niya, kung okay pa yung kuryente. So, sisimulan ko dito sa pag-check ng ignition coil, yung galing sa ignition coil na wire. Hirap pilain, isang kamay. Wait lang. Tanggal ko na. Testing natin dito kung magkakaroon siya ng kuryente. So, malakas pa yung kuryente niya. Yan, ilalapit ko. So, ibig sabihin, malakas pa yung primary coil niya. So, susunod natin i-check is yung battery. Para lang makatiyak, i-check ko mamaya yung stator niya, yung wiring ng primary coil, tapos yung charging system. So, una kong gagawin is check muna yung battery kasi yun yung madali. So, kailangan natin ng digital tester, o kung may voltmeter kayo, pwede rin yun. So, yan, ito yung multimeter tester na set natin siya sa battery 12 volts. Ayun, 11, hindi nagcha-charge. Ayun, na-kickstart ko na. Tapos, testingin ulit natin mag-read ng voltage ng battery. So, dapat to 13. Ayun, naging 12. Kita nyo ba? So, yan, naging 12 lang siya. Na dapat ay nagta-13. So, nagcha-charge siya pero mahina. So, susubukan kong i-rev and then observe ko kung magbabago ba. Kung makikita nyo, 12.3 lang. So, mahina na yung charging ng unit. Bago yung battery, hindi natin mapaghihinalaang kasi yung unang battery is napalitan na. Testingin na rin natin yung stator para na makasigurado since bukas naman na siya dito. So, inahin natin tong black red. Ito, dapat tong black red pagka na-kickstart, push start, may spark na lalabas. So, testingin natin yung primary coil. Kailangan pag kinickstart natin siya o push start, meron siyang spark dito. So, testingin natin. Hindi ko sure kung na-capture ng camera, pero meron naman. Susunod natin iti-test is yung pink and yellow ng stator. Ito yung mga charging wire niya. So, dapat meron kayong test light. Yan, ito yung test light ko. Ito-tap natin dito sa isa. So, kahit baliktad naman, okay lang yan. So, yan, ito-tap ko dito sa yellow. And then yung isa sa pink, isasaksak ko. Dapat iilaw pag kick-start o push start. Yun. Ibig sabihin, nag-charge yung system natin. So, babalik ko muna.
lipat tayo dito sa may rectifier. Kulit na itong TMX. Kailangan mo munang baklasin dito sa upuan bago mo siya ma-access yung ilalim, 'di ba? Usually sa scooter may lock lang. Ngayon, natanggal na natin yung dalawang bolt sa gilid. Pwede na nating ma-access itong upuan. Then after that, tatanggalin natin tong rectifier regulator para ma-check natin kung kamusta yung niya, yung charging niya. Ayan, G's. Sobrang higpit. Yun. Grabe. Ayun, baklas na natin yung rectifier regulator ng unit. I-testing ko muna kung okay pa siya o hindi na talaga. Meron akong battery dito galing dun sa unit ko. 13.4 yung karga niya. So yan, kinabitan ko yung green ng wire at yung pink. Yung green, ilalagay natin sa negative. Tapos tong pink, ilalagay natin dito sa positive. Tapos gagamit tayo ng tester. Ilalagay natin tong tester sa negative. Tapos titignan natin yung red kung may kuryente. So yung red, meron pa rin naman lumabas. Tingnan naman natin dito sa dilaw. Wala. Then wala din. So dapat okay pa to in theory. Nakapagtaka to Binalik ko yung tag dito, regulator, rectifier sa unit kasi nga base dun sa testing natin is okay pa. Ang kaso, ayan, hindi pa rin siya nagcha-charge. Minsan pa rin, hanggang 12.4 lang siya pag ni-rev mo. Ayan, 12.3. Dahil wala akong ganitong pyesa, wala ako nung saktong rectifier, testing ko muna to. Ito ay pang GY6 o TMX KHC yung brand. So nakagamit na ako nito dati. So testingin ko doon para lang ma-rule out kung magcha-charge yung unit kapag napalitan na ng rectifier. So kinonvert ko lang to, pinutol ko yung wire, tapos yung socket niya pinutol ko. Tinape ko lang muna, pansamantala lang, troubleshooting lang naman. Then nakahanap ako ng bullet connector. So same color coding naman. So tatanggalin na natin tong andito sa unit. Check natin. So yan yung pink, lalagay natin sa pink. Yung red, lalagay natin sa red. Then yung black, lalagay natin sa black. Then yung yellow, sa yellow. Then yung green, sa green. Kabit na natin. Testingin natin kapag push start natin. Kick start. Ayaw kasi mag push start na ito kung ano magiging reading. Yan, umaandar na yung unit. Tetest natin kung ilan yung voltage nya. Hindi nababasa. Yun, 12.5. So idle yan. Tapos re-rev natin. Nag 13. So siguro dahil 11 na yung battery kanina, kaya nagto-12 lang yung unit ngayon. 13. Siguro kung mai-charge tong battery, baka bumalik siya sa 14 na charging. So ngayon, iwanan ko muna to naka-idle, and then observe ulit natin. Pero palagay ko ay ito na stator, yung rectifier ang kailangan palitan. Yan, pagpatuloy natin yung pag-trouble na itong charging system ng TMX 125 Alpha. So sa ngayon, yung voltage na ay 12.59. So naka-idle to ng matagal para makapag-charge siya. Try natin kung i-start. So yun, one push start siya. Ang problema, mabagal ang charging. Gamit yung ginawa ko na kinonvert ko pansamantala na
rectifier regulator. Pero makikita natin, nagto-13 na siya ngayon, unlike kahapon na hanggang 12 lang. So, posible na sira yung rectifier niya na una. Ayan, 13.4 na. Rev natin. Ayan, nag-14 kanina kung nakita nyo. Ayan natin kung makikita. Kita ba? Ayan. Ano yung ano? Hindi ko makahabol. So yan, papatayin ko muna, then push start ko ulit. Kasi ang trouble nito is, minsan ayaw gumana ng push start, minsan gumagana. Ayun, one push start na lang siya. Ngayon, susubukan ko ibalik yung luma niyang rectifier. Titingnan natin kung sira nga ba talaga. Ayan, ibalik ko na yung luma niyang rectifier. Susubukan natin siya start ngayon. So, one push start pa rin. Hindi katulad nung unang pagdala dito na mahirap i-start. Ang reading naman niya ngayon is 12.7. Ayun. Meron ko hindi tumataas. Nagte-13 siya kaso ayan. Hindi katulad ng isa kanina, pag na-rev nagiging 14, tapos pagka idle, pero ito gumanda na oh. 13 na yung ano niya. Siguro mahina na mag-charge yung ano natin, stock na rectifier. Ayun. So yun so ito yung stock na rectifier. Subject for replacement na hindi niya na ma-charge ng maayos yung unit. Siguro pag mahaba, pag long ride, mga 5 kilometers yung tinatakbo, doon nakakapag-charge siya ng maayos. Kaya ipupush start pa yung unit. Kapag malapitan lang, mga 1 kilometer, tas paulit-ulit na push start, diba? Sa umaga, tas malapit lang yung biyahe, hindi niya na kakargahan yung battery maigi. Kaya nangyayari, hindi kaya nung current nung battery na pa-startin tong makina. Yun yung palagay ko, kaya hard starting sa push start. At sa kickstart ay okay naman. So ang gagawin ko dito, itutuloy ko na yung conversion nito para may magamit pansamantagal. And then testing namin maghanap ng para talaga sa unit na ito. Tapos yun, i-obserba natin kung magkakaroon pa siya ng issue sa push start. Ito, hindi siya sakto dun sa kabitan ng unit. Kaya ang gagawin ko, gagrinderin ko to para ito pumasok. Tapos ito, medyo adjacent. Wala kasi tayong stock nung pamalit natin. Naghahanap pa lang para magamit yung unit pansamantala at hindi yung mahirapan yung may-ari sa pag-push start habang naghahanap. Gagawan muna natin ng paraan. Tapos ito, puputulin natin yung luma kasi medyo manipis to eh. Then ihihinang natin dito sa wirings itong mga bullet connector. Gamit kayo ng gloves o protective gears like goggles pag gagamit kayo ng mga tools katulad nito para safe. So yan, palagay ko papasok na to. So susunod natin gagawin is paghinang nitong mga wires. Ayan, nakabit na natin yung kinonvert ko na rectifier voltage regulator. So yun, binawasan ko dito para magkasya yung bolt at may mount ng maayos. Ayan, tapos yung wiring, hininang ko kasi hindi ko na ni-record kasi hindi ako ganun kagaling maghinang. Pero nahinang naman. Tapos nilagyan ko ng tape. Ang kulit umaangat yung tape.
Tapos may nakita akong wire dito. Hindi ko alam kung para saan. Siguro extra brake light. Kaso putol. Tapos wala rin ako nakitang brake light dito sa likod. Siguro dito yan konektado. Yan, siguro dito yan dati konektado. Tapos naputol na. So nilagyan ko na lang ng heat shrink para hindi siya makaapekto kung sakali. So tetestingin na ulit natin. Start natin. Check natin kung yun, one push start pa rin. Check natin yung voltage niya kung nagbago ba, since ginamitan ko na siya ng hinang at hindi na nakaano na lang yung wire. So medyo nag-improve siya. Ngayon ay 13 na siya habang naka-idle. Nag-improve gamit yung wire na naka-rekta. I mean naka-convert. Kasi kanina manipis yung wire na nasa dulo, nasa bullet connector. And halos magpo-40 na siya. I-rev natin. Ayun, nagpo-40 na siya. Medyo nagkakaroon ng hesitation. Medyo mababa siguro yung minor o kakabukas ko lang. So, yun. Tapos na tayo. Babalik ko na lang yung upuan. Tapos yung cover sa gilid. Then, okay na yung unit na to. Obserbahan na lang kung mauulit pa. Pero one push start na siya. Kayang-kaya na ng battery. So hanggang dito na lang yung video. Salamat sa panonood. Bye!